Hello guys, Coach Cindy here. I'm super excited to share with you kung ano yung na-found out ko sa paghanap-hanap ko ng mga information about sa analytics, paano maging successful ang YouTube channel natin, paano magkaroon ng viral video. So sa pag-analyze ko, na-found out ko talaga or na-realize ko na si YouTube talaga is pabago-bago siya. Habang tumatagal kasi siya, na-realize ko na kinakarir na YouTube yung business. Diba, advertising business tayo. Or si YouTube, isa siyang platform kung saan may mga lumalabas na advertisement na galing kay Google AdSense. Ngayon, dahil nga business siya, nagmamatter sa kanya ngayon ang mga data or analytics or ang mga datos na binibigay natin. Pinaka-i-focus natin ngayon is yung strong retention and long engagement. Kaya, di ba, makulit akong sinasabi sa inyo na mag-live streaming kayo. For more information about everything po na binibigyan ko ng emphasis sa video na to, ilalagay ko po yung mga ginawa kong video sa baba. Ngayon po, gusto ko lang pong i-explain talaga sa inyo na na-realize ko talaga ito eh. Kung si YouTube kasi, sinabi ni YouTube na ang gusto niya is ang mga tao is tinatapos ang video mo from start to finish. Yun po ang nagiging boost or ang nagiging dahilan bakit lumalabas ng mas broad, mas wide, sa mas malaking percentage ng community yung mga video mo at bakit nagbo-viral ang mga video ng mga artista or ng mga malalaking vlogger. Ano naman ang magagawa nito para sa atin? So, eto na siya. Long retention and strong engagement. Kapag nagkaroon ka ng mga video na mayroong mga ganitong factor, nagkakaroon ka ng exposure. So, napapansin mo yung mga artista, hindi naman sila masyadong nagpo-promote, pero yung mga video nila is nagkalat kahit saan. So, every time kumakalat ang mga video nila kahit saan, may nanonood, may nagkiklik, diba? So, click-through rate. So, napaka-importante po talagang i-master mo ang paggawa ng thumbnail. Link below kung gusto mo pong malaman kung paano gumawa ng thumbnail. Kasi as a small YouTuber kasi, kapag may nag-search, diba, paano maging successful sa YouTube. Pag clinic mo kasi yan, madaming varieties of video ang lalabas. So, pipili ka doon. Ngayon, gawin mo ng striking yung mga thumbnail mo para malaki ang percentage niya na mag-click dyan yung mga naghahanap dyan. So, ang click-through rate kasi is isa yan gate para talaga mabuksan yung video mo para malaman nila kung ano yung laman ng video mo. Ngayon, ang click-through rate kasi is basehan niya ni YouTube kung ano ba ang percentage ng video na to. Let's say for example, nilabas ni YouTube ang video ko for the whole 24 hours kasi meron tayong massive promotion kay YouTube, nakabalandra tayo sa kahit na saan. Let's say for instance, merong 500 impression or yung paglabas sa atin ni YouTube sa labas. Ngayon, ang babasihan ni YouTube, kung out of 500, ilan lang ang nag-click. Yun ang babasihan ngayon ni YouTube. Kung mababang percentage mo, chances are, kinabukasan, hindi ka na i-expose ni YouTube kasi i-expose ni YouTube yung may mga mas matataas na percentage sa taas, ikaw sa baba ka. Kaya magtataka ka, diba natulog yung video mo, anong mga video naman ng iba is lalong nag-trending. Ikaw, lalong lumubog, sila lalong nag-trending. Sa click-through rate po yun. So, kailangan mo talaga silang i-welcome na i-click nila yung video mo kasi yung click-through rate is napakahalaga. Ngayon po, kailangan mo naman silang i-hold or dapat po ang first 30 seconds ng video mo is compelling. Dapat po, mahook mo na sila, dapat ask a question para ang isip nila is naghahanap ng answer para ma-push silang panoorin hanggang dulo ang video. Ito naman ang sikreto, paano mo ma-achieve or mag-gain yung pagkakaroon ng strong retention at long engagement until matapos nila yung video sa dulo. Ito na po, huwag kang gagawa ng super habang video. Kung pwede po, gumawa ka lang ng mga maximum of 8, minimum of 5. Kasi ang percentage, sabihin ko sa inyo ganito. Ang percentage kasi ng 8 minutes, tapos natapos sila or nag-cut sila sa middle or sa 4 minutes. So, that's only 50% satisfaction. Ang sasabihin ni YouTube ay 50% lang ang satisfaction ng viewer. So, yung mga ads, hindi siya natapos. Diba? Nagets mo? Samantalang, kapag gumawa ka ng 4 minutes video, start to finish, natapos yun ng client or ng subscriber, ang impression ni YouTube, that is 100% satisfaction. Kahit mo sabihin 4 minutes yan, basta tinapos, that's 100%. Compare to 8 minutes, pero 4 lang ang pinanood, that's 50%. So, alam pipiliin mo? Shorter video, na naglalast lang talaga ng shorter video, pero compact naman. Diba? Ando na lahat ng dapat malaman ng mga subscribers mo para magkaroon sila talaga ng satisfaction na hanggang dulo tapusin. Ito yung na-found out ko na paano magkakaroon ng strong retention. So, iniiwasan ko na ngayon ang paggawa ng sobrang habang video kasi nakita ko, 4 minutes pa lang, umaalis na yung mga tao. So, dapat po, compelling ka from start to finish. Ang pinaka-goal mo talaga ngayon is
YouTube subscriber satisfaction. And dapat po yung video mo naman, magkaroon ka ng mga subscribers na madami, yung totoong tao na manonotify kapag nag-download ka or nag-upload ka ng video. Kaya po, very important din po yung oras kung kailan ka mag-upload. Huwag ka mag-upload kapag gabi kasi ang mga tao po baka patulog na. Mag-upload ka po ng mga 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. para ang tao is nandyan pa. Ano naman yan? Self-explanatory naman na. Nakukuha mo po yung logic. So, kailangan mo po kasi ng impression na ibibigay kay YouTube. Si YouTube kasi is walang utak, analytics lang, algorithm lang. So, dapat po alamin mo kung saan ang kiliti ni YouTube, kung ano ang gusto ni YouTube. So, i-analyze mo lang, magpa-planning ka lang kung paano yun gagawin. So, lahat po ng mga informative video, ilalagay ko sa description box, sa end screen, at sa mga cards dyan sa taas. Tandaan mo po, strong retention, long engagement. Kung mahuhold mo po yung mga taong panoorin ng video from start to finish, yan ang gusto ni YouTube, hahanapin mo lang talaga yung isang video na pwede mag-viral para sa'yo. Kasi kapag nagkaroon ka ng isang viral, hahanapin niya yung mga ibang video mo kasi si YouTube po is nagre-recommend yan ng mga ibang videos mo. So kung ang isang video mo is maraming viewers, yung ibang viewers dyan is may percentage din na napapansin nila yung mga ibang video mo kasi nga diba satisfied silang pinanood yung video mo. They are looking or asking for more of your videos kasi alam nila doon sa first video mo nagustuhan nila, diba? Pupunta yan sa YouTube channel mo. So napaka-importante naman dito yung niche. Huwag kang aalis sa iisang niche kasi malulungkot sila kapag ako nagtuturo ako ng YouTube tutorial. Pagdating nila doon sa YouTube channel ko, nagmumukbang ako. Ayaw nila yan. So, they will not subscribe. Hindi na sila mag-stay ng matagal. Strong retention and low engagement. Dapat po magtagal sila doon sa YouTube channel ko mismo. So, I am inviting you guys na pumunta sa YouTube channel ko. And I am inviting po my fellow small YouTuber na mag-live streaming kayo. Kasi nandyan po yung long retention and strong engagement. Kasi long po yung pagla-live natin, ang mga tao is nanonood. Ang dami ko pong gustong i-share pero it's already 8 minutes. So lahat po ng mga katulong sa inyo, ilalagay ko na lang po sa playlist na nasa baba at sa description sa baba. Bye guys, please give me po a thumbs up kung nagustuhan mo and a comment please kung may comment ka pa.